ang long distance racing is different from short and middle distance. It's a different preparation siya. So kailangan proven genetics, preparation, recovery, fitness ng ibon, kailangan laging stable. Mga kalapatids, meron kaming bisita from New Zealand. Tsaka long distance fancier na nagmamakartor din. Pingoy Altamirano, si Miles Lope, New Zealand, tsaka si Pau Salazar. Magandang araw sa inyo mga kalapatids. Tapos kasama din natin siyempre si JD Pislop, J. De La Paz, tsaka Ace Aquino. Yan. Mga kalapatids, hindi nakakakilala kay Miles Lope. Siya yung champion ng 1,200 kilometers sa New Zealand, mga kalapatids. Tapos si Boss Pau Salazar, ano yan, MacArthur winner din yan. Nakasabay kong nagpauwi ng MacArthur. So yun, hintayin nyo yung mga kwentuhan namin. Baka makakuha kayo ng tip. I-subscribe nyo na rin yung YouTube channel niya, mga kalapatids. Ano ngayon? Miles Lope, New Zealand. Yun lang. Yun. Makikita naman nila yun. Si Pau Salazar, meron din ano yung SF Lope, mga kalapatids. So yun, subscribe nyo yung YouTube channel nila, mga kalapatids. Siyempre, pati na rin yung kay Boss Ace Aquino. Lahat sila. Ayun, mamaya tatanungin natin si Boss Miles ng sikreto niya. Walang sikreto doon. Salamat nga pala dito kay Ace tsaka kay Jay na ayan binigyan ako ng cake, nakakatuwa. Ayan, maraming salamat sa cake. Umabol pa. May umabol. Tumas na ako. Mag-subscribe kayo. Ito ang isa sa pinakamagaling sa Pilipinas. Totoo yan. Baka ano tayo. Hindi, totoo yun. Nakakaya sa mga veterano. Lahat sila magagaling. Totoo yan. Hinahangangan ko ito. Kasi talaga nakakaintindi siya ng pagbibreed. Kasi yun po ang pinaka-game ng racing natin, yung breeding, mga kalapatids. At isa to sa nakakaintindi at mahusay mag-breed. Hindi, ang totoo niyan, kapag meron akong tanong, siya yung pinipm ko. Pare, yung sa karera. Totoo, siya yung tinatanong ko. Kasi ano siya, yung napag-aralan niya yung biro mo 1-2 kilometers, paano mo papauwiin yung kalapati mo dyan. So, basta may katanungan ako sa karera nga, lalo na pagka yung Tacloban, MacArthur, siya yung pinipm ko, nag-uusap kami niyan. Kaya try ko talagang makatulong sa mga kalapatids natin kasi one day kailangan maintindihan ng mga kalapatids ang long distance racing. Kasi ang long distance racing is different from short and middle distance. It's a different preparation siya. So kailangan proven genetics, preparation, recovery, fitness ng ibon, kailangan laging stable. Hindi pwede bumagsak ang fitness. Tapos ano pa ba? Preparation, recovery, fitness. May isa pa ako nakalimutan. Yung swerte. Kailangan din, pagmamahal sa ginagawa mo. Tsaka yung hindi suporta ng pamilya. Oo, suporta ng pamilya. Hindi about sa fame, kundi sa dedication doon sa sports. Kasi kung kaya ko, kaya nyo rin. Kasi lahat naman tayo pare-parehas ng hilig, no? So kailangan lang talaga malaman natin at ma-discover natin kung ano yung dapat na matutunan natin. Yung passion natin, oo. Tatama si paring Pao, yung passion. Passion talaga. Hindi about fame, hindi about money, kundi yung dedication and passion to reach the achievement. So ako, happy na ako sa pagkakalapati ko. Kaya I'm willing to start sharing my knowledge kahit pa paano. Yun lang yung akin, yung opinion ko lang. So hindi ko pwedeng sabihin magaling ako or ano. So yun yung naiintindihan ko sa past experiences ko sa sport natin. So yun lang mga kalapatids. Maraming salamat sa inyo. Tanungin natin. Ito mga kalapatids
Ilan na yung nanalo mo sa 1,200 kilometers sa New Zealand? Hindi mabilang Ando sa'yo, galing dyan. Since 2016, meron akong ibon na anak ni Evolution. Yung Evolution is 1,200 kilometer ng isang extreme distance master dun sa New Zealand na si Ron Simonsen. And then, yung anak niya, napauwi ko ng 1,200 kilometers nang hindi ko kinakasakay sa karera. Nakadalawang 40 kilometer toss lang siya. And then, sinakay ko siya sa race kasi nasa akin na yung parent, yung magulang niya. Kaya ako, to test na ang capability ng homing power niya, kung talagang kaya. So ayun, nakauwi siya after, finisher lang siya, hindi siya nag-clock. After 8 days or 9 days. And then, straight away, binread ko siya. Straight away, yung binread niya, after a year, nag-clock na kagad ng 1,200 kilometers. Intindi. Straight away. And then, yung ibon na yun, siya yung number 7 sa whole federation. And then, sa club namin, siya lang yung solo champion. And then, yung youngest clocker siya. Sa 23 nag-clock na ibon, number 7 siya. And siya lang ang young bird na nag-clock. 11 months old o 12 months old siya. No? Young bird pero 1,200 kilometers. Usually, di ba, pagka ganong distance, mga old bird ang nilalaban? Mostly, ang nilalaban nila is 2 years old to 4 years old. So, yung experience na. So, siguro dahil sa fitness ng ibon, saka yung galing nga nung lahi, malaking chance kapag nailaban natin ng ganun. So, yun lang. Tsaka ano pa ba? Meron pa akong tanong. Yung maraming ibon na napauwi. Siguro napauwi ko na mga sa 1,200 kilometers. Mga nasa more or less mga 10 or Dami. 12 na o 15 siguro. Sabi sa'yo. Mga 10 to 15 siguro. 1,200 kilometers yun Kasi yung pinaka the best performance ko is yung nung 2020. Ang nakapagpa-daybird ako ng 1,200 kilometers. Sabi sa'yo, daybird So lumipad ng 12 hours 45 minutes yung ibon at saka 12 hours 49 minutes. So tatlo yun. Yung dalawa sabay and then yung pangatlo is after 30 minutes. Tatlo yun, daybird. Tatlo daybird. Tindi So magkakamag-anak lahat yung ibon na yun, magkaka-line siya. And then yun na yung ano. So ako daw yung pakalawa na nakapagpa-daybird ng tatlo. May isa pa sa akin na magaling din, 4 na daybird niya. Pero ang niload niya is 20 something. Ako is 12 ang niload ko. So, tatlo ang daybird ko. And then, may second daybird pa ako nung kinabukasan. Bali, 4. 4. Antindi. So,